Normal lang muli ang biyahe ng mga tren ng MRT sa EDSA. Kahapon na perwisyo ang dandang pasahero na magkaaberya ang ilang tren dahil umano sa naglukong computer communication system. Kamustahin natin ang pila ngayon live sa ating kasamang si Rhea Santos. Rhea. Yes, Igan, normal na nga ang operasyon ng MRT-3 sa mga oras na ito mula dito sa North Avenue Station. Matapos nga magkaroon ng tinatawag na communication problems kahapon na naging dahilan para suspindihin ang ilang bahagi ng biyahe ng tren na nagresulta nga sa pagkakaperwisyo ng marami nating kababayan. Ngayon, sa mga oras na ito, pakita ko sa inyo yung karaniwang tagpo kapag ganitong rush hour. Usually yan magkabila talaga yung pila, kakaalis lang ng pila dito sa kanan ko, no? At dito sa kaliwa, kung masisilip nyo, napakahaba ng pila ng ating mga kababayan na gustong makasakay sa MRT. Pero bagamat mahaba ang pila, maayos naman, may sistema at may disiplina ang ating mga kababayan. Pero bakit nga ba umaabot ng ganito kahabang pila pagdating sa pagsakay sa MRT? Para sagutin po ang ilang mga issue, makakausap po natin si Ginoong Oscar Bongon. Siya po ang Station Division Chief. Sir, samahan nyo lang po ako dito. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Alright, para hindi tayo masyadong makaabala kasi ito po ang dito ang daloy ng pila. Aakyat po tayo, no? Kailangan medyo gumagalaw tayo. Siguro kuya, mauna ka sa amin. Kaya ba? Ayan. Alright. Okay, so papakita po namin sa inyo ang tagpo kapag ganitong rush hour. Sir Bongon, bakit ba inaabot ng ganito kadaming tao talaga at habang pila pag mga ganitong oras? Ganitong oras po kasi, ito yung talagang pasukan ng mga tao. At kumbaga, sa ngayon, yung current capacity natin ng train, kulang. Okay. So we cannot accommodate the demand. Alright. So kung kaya't kinokontrol natin yung pasok ng mga tao. Okay, yung capacity expansion po, kasama na ho ba yan sa plano ng MRT? Opo, actually po ngayon, naipabid na po yun ng DOTC at ngayon po nag-aantay na lang ng implementation. Kailan natin mararamdaman yung mga improvements na ganyan? Ito pong capacity expansion, yung pag-procure ng additional trains, ito po ay mararamdaman after 3 years. After 3 years pa ho. Pero ngayon, katulad po ng mga nangyari po kahapon, noong Sabado na nagkaroon ng technical glitches, communication problems, paano naman po ina-address ng MRT mga problemang yan? Opo, yung short term na ginawa po natin, nag-deploy po ng mga tauhan yung maintenance doon sa mga areas na probable na magka-problema para mas madali ang malunasan kung ano man yung problemang makakaharap. Alright, Ginoong Bongon, ano yung assurance na hindi na ulit mangyayari yung nangyaring aberya kahapon? Dahil grabe ang pila ho, mga kapuso, talagang umabot daw sa West Avenue eh. Opo, at yun nga po, at nagbigay na rin po ng masusing instruction yung ating General Manager, si Atty. Bitangkol, at binigyan ng direktiba yung maintenance provider na talagang i-monitor ng maigi yung mga subsystems natin. Okay. Lalong-lalo na yung signaling kasi ito po yung nag-i-ensure ng safety ng train running natin. Alright, Ginoong Bongon, ikwento nyo ho sa amin, ano ho ba partikular yung naging problema kahapon? Hindi daw ho ba nakikita yung tren sa inyong monitoring system kaya itinigil ang operasyon? Opo, ganito po kasi meron po tayong control center na supposedly nakikita yung mga locations ng train. Yung kahapon pong nangyari, bulag po yung control center. Hindi nila ma-monitor yung mga trains kaya tumigil po tayo. Gaano kadelikado yon kung nagpatuloy pa sa operasyon? Napakadelikado po yun at ang nagkocontrol po ng traffic natin ay control center. Ay kung wala pong management, yung control center, mahirap po yun. Pwedeng ma-derail or kung ano pong aksidente ang So pwedeng. para sa kaligtasan talaga ng pasahero, matapos yung aberyang yon, may balita naman na may tumalon doon sa ating GMA Kamuning Station. Ano ho ba yung mga measures natin para maiwasan naman natin yung mga ganong aksidente? Yung mga ganong insidente po, ang nagbigay na rin po ng paalala doon sa mga gwardiya natin na masusing i-monitor yung mga pasahero. Kahit na po, hindi po talaga natin hawak kung anong kaisipan ng mga tao. Pero sa ngayon po, yun po ang aming direktiba. Okay, yung nakikita natin ngayong umaga, pati sa monitor natin, yan po ay normal na senaryo, no? Araw-araw ng ating mga kababayan. Ilang tao lang ho ba ang kayang, yung capacity po ng ating pong mga bagon?
Actually po, ang maximum po na kayang isakay ng isang train ay 1,182. Pero po, dito sa North Avenue, kinokontrol natin yung pasok para yung nasa Quezon Avenue, yung nasa Kamuning, yung nasa Cubao, makasakay pa rin po. At hindi rin gaano silang mahirapan. Kaya ho, may pila dito sa baba at may pila din pagdating sa taas, no? Para talagang, kumbaga, hindi naman na maging magulo, no? Pagdating sa pagsakay sa tren. Opo, at yun po ang iniiwasan natin na magkaroon ng insidente sa siksikan. Kasi po sa overcrowding, very prone na magkaroon ng aksidente. Ginong Oscar Bongan, maraming salamat po sa panahon nyo at magandang umaga. Mga kapuso mamaya, no, subukan nating alamin ang saloobin ng ating mga kababayan, mga commuters, pasahero, tungkol po dito sa mga isyong kinakaharap ng MRT. Samantala, karagdagang balita, balik po tayo sa GMA Network Center. Maraming salamat, Rhea Santos.